kamusta na yung lalaki? Okay na ba siya? Galit pa rin ba sa akin yung mag-asawa? Puntahan ko kaya magsasorry ako ulit. Lynette, kinausap ko na sila. Pati yung lalaki. Okay na, naayos ko na. Ikaw na mag-alala. Sorry talaga. Akala ko kasi sasaktan niya ako eh. Akala ko ako talaga yung sinusundan niya. Bakit ba kasi ganito yung nararamdaman ko? Bakit ba ganito ako mag-isip? Umalis ako ng bahay kanina kasi akala ko masasama yung mga lalaking gagawa ng kwarto ni Annalyn. Naisip ko parang sila yung mga magnanakaw na pumasok sa bahay natin. Bakit ba ganito yung nararamdaman ko, Carlos? Bakit ganito ako mag-isip? Tapos ngayon, nananakit pa ako. Ano ba yung nangyayari? Lina, what you're going through is the reaction of your trauma. Maybe you have to consult a psychiatrist. Kay Doktora Denise, samahan kita. Psychiatrist? Bakit? Sa tingin mo ba nababaliw ako? Ha? Hindi, Carlos. Hindi ako magpapakonsulta sa kanya. Lynette. Kung gusto mo, ikaw ang magpakonsult sa kanya, hindi ako. Hindi naman ako nababaliw eh. Pwede ba, Carlos? Pwede ba iwan mo muna ako? Sige na, umalis ka na. Iwan mo muna ako! Gawin kay Lolo yun. Hindi ko naman siya kayang patayin eh. Pagod na ako. Pagod na ako kung alam niyo lang. Pagod na ako. Ako na lang yung palagi yung nakikita. Bakit ba ako? Ano ba meron sa akin? Dahil hindi ako paborito. Dahil hindi ako masyado magaling. Hindi ako kasing talino ni Annalyn. Ganun ba? Pagod na ako. Siguro nga, sa susunod na magpakita sa akin si Lolo. Sasabihin ko sa kanya, magpalit na lang kami. Ako na lang sana yung makomotos. Ako na lang sana yung mamatay. Mamatay na lang ako para maging masaya na kayo lahat. Kasi wala naman akong kwenta eh. Wala akong kwenta. I am not enough. I'm not worthy. Wala akong kwenta tao. Hindi ako magaling. Kulang ako. Dami kong pagkukulang. Mahal na mahal ka namin, Louie. Wala akong kwenta. Para maging masaya na lang kayo lahat. Wala na lang ako. I'm not enough. I'm never worthy. Ganun ba ako magiging enough? Ganun kaya? Sinabihan ko magpa-consult si Lynette kay Doc Denise. Pero ayaw niya eh. Pero dahil sa mga pinapakita niya, kailangan na talaga niya ng tulong ng psychiatrist. Lynette is suffering from PTSD. Kailangan yun maagapan. Doc, alam na ba ito ni Annalyn?
Baka naman makumbinsi niya yung nanay niya na pumunta na kay Doc Denise. Doc Katie, alam ko hindi pa naaalis yung pagdududa mo sa akin. Pero asawa ko si Lynette. And she is my responsibility. Kaya, I will do everything para gumaling siya. Para hindi siya lumala. Sa anak ko nga yung embellishment sa sapatos. Nagpunta nga raw siya sa area kagabi para maghanap ng clues tungkol sa suspect. Pero Doc, sigurado naman kayo sa sinasabi ng anak ninyo? Yes. Tinanong ko yung chief res niya sa Apex at ang sabi nga niya, wala daw si Zoe sa hospital kagabi. That means na pumunta siya sa crime scene. Kaya nga nahanap niyo yung embellishment ngayong umaga dahil galing siya doon kagabi. So it doesn't follow that she did something to her lolo. So she should be written off the list of suspects. Naiintindihan ko kayo, Doc. Sa ngayon po, si Balahadja pa rin ang primary suspect. Matagal na po siya sa ganitong gawain, kaya sigurado po kami na siya ang mastermind sa kidnapping. At baka ginamit niya ang asawa niyo para matiktikan ng pamilya ninyo. Pero patay na si Balahadja. Hindi na niya mapapanagutan yung mga kasalanan niya. Huwag po kayo mag-alala at hindi po kami tumitigil para mahanap yung lalaking kasama niya. Kung meron siyang kasabuat, siguradong may tuturo ng lalaking yun. Well, don't look too far, officer. Baka naman nasa paligid lang namin yung kasabwat. Ayan ka na naman, ate. Dinidiin mo na naman si Zoe. Nasa Apex ako, Doc Lindon eh. Bibisitahin ko kasi si Lolo. Gusto mo, dito na lang tayo makita. Sige, balitaan mo ako, Doc, ha? Okay, sige. Thank you, Doc. Dr. Annalyn Santos? Ako nga po. Bakit po? You are the illegitimate daughter, right? Alam niyo po kanina, may nakausap po akong babae. Kilala niya daw po kayo, dinalaw niya po kayo. Bakit ikaw lang yun nandito? Nasaan yung kapatid mo? The not-so-good na Tanya. Napanood ko niyan sa mga teleserye, no? May misteryosang babae biglang susulpot. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ang sabi po ni Doktora Evangelista, si Lynette ay may simptomas ng PTSD, hypervigilance at may anxiety due to anticipation of judgment or misunderstanding. Alam mo, kung mainit na kape yung hawak niya tapos tumapon sa kanya, she could have suffered third-degree burns. In the US, pwede kang makulong.